Noong unang panahon, may tatlong maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang tatlong anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, anuman ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang tatlong maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Ang bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako! Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotekta nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, wag mong sabihin di kita binalaan ha. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong 3 araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo. Ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektahan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan ha. Habang ang dalawang maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pinakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa laryo at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy. Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali, isara mo ang pinto. Baka pumasok dito ang lobo. Huwag kang mag-alala bunso, hindi na tayo maano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayong mag-alala, hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy.
Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipa ng bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang tsimeneya sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa tsimeneya. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang tsimeneya, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumiretso sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng 3 maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang 2 baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas. Noong unang panahon, sa isang kagubatan nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay may isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Isang araw, pinuntahan ng maliit na daga ang oso upang gisingin ito dahil hindi siya makatulog sa maingay na paghihilik nito. Ginoong oso! Huy, ginoong oso! Gising! Tag-araw na po. Pwede ka nang gumising ngayon. Ngunit hindi pa rin nagising ang oso. Bumalik ang maliit na daga at sa pagkakataong ito, may dala siyang torotot. Hinipan niya ito ng malakas. Ngunit natulog pa rin ang oso. Habang puyat na gumagala sa kagubatan ng munting daga, kinausap siya ng ilang kaibigang hayop. Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot? Ay, kasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Tag-init na pero tulog pa rin. Baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan. Ano? Bakit ko naman siya kakausapin? Dahil napakalakas umungal ng leon na lahat ay napapatalon sa lakas ng boses niya. Bagamat medyo natakot ang munting daga, pumunta siya sa leon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ang leon sa harap ng kanyang kuweba. Natakot ang daga nang makita niya ang makapangyarihang hayop, kaya nagpa siyang umuwi na lang. Ngunit hindi sinasadyang may natapakan siyang isang sanga. Nagising ang malaking pusa sa maliit na tunog na narinig niya. Anong ingay yun? Anong ginagawa mo sa harap ng kuweba ko? Hari ng kagubatan. Pasensya na po sa istorbo kasi, hihingi po sana ako ng tulong. Hindi ka nga sapat para maituring ko merienda, maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan? Kamahalang Leon, hihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko ng lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, malulutas ito. Wala akong oras para sa maliit at walang kwentang daga na tulad mo. Ako ang hari ng kagubatan. Lumayo ang leon nang hindi tinutulungan ng daga. Pumunta siya sa kung saan walang makakakita sa kanya.
Sumandal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Kating-kati ang leon pero ayaw niyang may makakakita sa kanya ng ganito dahil siya ang hari ng kagubatan. Pauwi na ang malungkot na daga nang may marinig siyang paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang mag-usisa siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal ng leon ng sarili nang walang tigil. Agad na lumapit ang daga sa leon. Pagkakita sa kanya ng leon, tumigil ito sa pagkakamot. Ngunit ang totoo ay tinitiis niya lang ang pangangati. Ginoong Leon, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, daga. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan naman pangangati ng likod ko. Ang kati. Wala kang nakita o narinig ngayon, daga. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiningnang mabuti ng daga ang leon at nakita niya ang grupo ng maliliit na pulgas na nagtatalunan sa balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang malaking pusa. May pulgas ka. Tutulungan kita. Paano mo ko tutulungan? Isa ka lang, daga. Hayaan mo na ako. Ang kati. Buong tapang na tumalon ng daga sa kanya. Hindi pinapansin ang pagsusungit nito. Anong ginagawa mo? Lubayan mo ako. Gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapon ng mga pulgas. Ngunit nagpalala ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan nandoon ng daga. Ay! Uy! Aray! Hindi nakayanan ng leon ang kati, kaya sumandal siya sa puno at nagkuskus ng likod, pakanan at pakaliwa. Ako naman, muntik na akong madurog. Hindi ko mapigilan. Ang kati kasi. Pag kumikilos ka, lalo akong nangangati. Tumakbo ang leon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik nang malunod ang daga na nasa likod niya. Ginoong Leon, umahon ka sa tubig. Malulunod ako. Umalis nga ang leon sa lawa, ngunit pag-ahon ay nagpagpag ito. Niyugyug nito ang katawan ng napakalakas at napakabilis na nahirapang maglambitin ng daga sa walang pakialam na leon. Malapit ko na matanggal lahat ng makati, Ginoong Leon. Konti na lang sa kaliwa. Pinigilan ng leon ang kanyang sarili, kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leon. Ano, makati pa ba? Parang... Aba, nawala nga ang kati. Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa'yo, sir. Napahiya ang leon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. Walang anuman, Ginoong Leon. Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun? Pumasok sila sa kuweba. Tama ka nga, daga. Dumating na ang tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Huminga ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainga ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba. Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Ha? Anong nangyari? May sakon na ba? Anong ganap? Tag-init na ba? Ang araw lumabas na? Asan na? Habang pinagtatawanan ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik.
Noong unang panahon, sa isang kagubatan, gumagala ang isang lobo na gutom sa lahat ng oras. Kumakain naman siya ng marami, ngunit hindi sapat upang mabusog ang tiyan niya. Ay, nagugutom na naman ako. Kaya araw at gabi, naghahanap siya sa gubat ng mabibiktima. Isang araw, natuklasan ng gutom na lobo ang isang maliit na kubo. Maingat at tahimik siyang nagmasid. Nakakubli sa puno, nakita niya na isang inang kambing at kanyang 7 anak ang nakatira sa kubong iyon. Ayun ang pagkain na tatagal ng 1 linggo. Matyagang nagmasid ang tusong lobo sa kubo sa buong magdamag. Pagsapit ng umaga, bago umalis ng bahay, hinalikan ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Mga anak, mamamalengke lang ako ng pagkain natin ha. Mag-iingat kayo at huwag bubuksan ng pinto sa kahit sino man. Opo, nanay! Umalis ng bahay ang inang kambing para mamalengke. Naisip ng lobo na nagmamasid na samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit kailangan niya ng henyong ideya para lokohin ang maliliit na kambing. Ang taktika sa paghuli ng kambing ay pagbabalat kayo. Una, nagsuot ng lumang damit ang lobo. Tinupi niya ang tenga niya. At gumawa ng 2 sungay mula sa mga sanga at nilagay sa kanyang ulo. Tapos ay tinakpan niya ng harina ang mga paa niya at nagnakaw pa ng mainit na apple pie sa bahay ng hindi niya kilala. Kapag binago ko ang boses ko ng ganito, ako'y isa ng lola! Hihihihi! Dahan-dahang naglakad ang lobo pabalik sa kubo at kumatok ng 3 beses. Nang marinig ng maliliit na kambing ang katok, agad na may lumapit sa pinto. Bubuksan na sana niya ang pinto, ngunit binalaan siya ng isa pang kambing. Teka, hindi ka dapat basta na lang magbubukas ng pinto. Magtanong ka muna kung sino yan. Sino po yan? Ako ito, mga apo! Ang inyong lola! Tumalaw ako para ipasyal kayo sa parke! Ang lola namin ay nakatira sa napakalayo. Hindi maaaring ikaw siya. Naku, mahaba ang binyahe ko. Sige na mga apo. Buksan niyo na ang pinto at pumunta na tayo sa parke. Pagkasabi nun, sumilip ang mga munting kambing sa ilalim ng pinto at tiningnan ang mga paa ng lobo. Tingnan nyo, ang mga paa niya ay katulad ng sa atin. Oo, pero mahahaba ang kuko niya tulad ng sa lobo. Nang hindi pa rin binubuksan ng mga kambing ang pinto, pinaamoy sila ng lobo ng apple pie na dala niya. Tignan nyo, tinalhan ko kayo ng paborito niyong apple pie. Hindi marunong ang mga lobo kung paano magluto ng apple pie. Naamoy ng mga kambing ang apple pie. Natuwa sila at binuksan ang pinto. Wala ni isa sa kanila ang nakahalata sa lobo na nagbabalat kayo. Halika na, Lola. Punta na tayo sa parke. Tapos, kainin natin yung apple pie pagbalik natin. At umalis na ang lobo at mga munting kambing. Gutom na ako. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Habang masaya silang naglalakad, sumabit ang damit ng lobo sa sanga ng puno. Dahan-dahang natanggal ang damit ng lobo. At nagulat sila nang makita nila ang nakakakilabot na balahibo ng lobo. Siya ay isang Lobo! Nang malaman ng lobo na nabisto na siya, tumaas ang tenga niya. Nagpakita siya ng matatalas na ngipin at sinunggaban niya ang mga kambing. Isa-isa niya silang nahanap at nahuli.
Ngunit nakapiglas ang isa sa mga kambing at nakatakas sa lobo. Dinala ng lobo ang 6 na kambing sa kanyang madilim na lungga. Ang nakaligtas na kambing ay mabilis na tumakbo upang ipaalam ito sa kanyang ina. Samantala, nakauwi na ang inang kambing na may dalang basket ng prutas at gulay. Bukas ang pinto ng bahay. Nagmamadali siyang pumasok. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga anak sa paligid. Mga anak, nasaan kayo? Ang mga anak ko! Nag-aalala ang inang kambing, kaya agad siyang tumakbo palabas ng bahay upang hanapin ang mga anak. At napansin niya ang malalaking bakas ng paa sa lupa. Oh, naku! Ang bakas na ito ay mga yapak ng isang lobo. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa mawala ang mga ito. Ano nang gagawin ko ngayon? Dinukot ng lobo ang mga anak ko. Habang umiiyak siya, ang munting kambing na nakatakas ay tumatakbo papunta sa kanya. Nanay! Nanay! Ah, bunso ko! Nasaan ang mga kapatid mo? Anong nangyari? Isang gutom na lobo nagpanggap na si Lola. Sinubukan niya kaming dukutin, nanay. Ako lang ang nakatakas, pero alam ko kung nasaan sila. Tumakbo sa lungga ng lobo ang mag-inang kambing. Pagdating nila, narinig nila ang mga tinig ng mga munting kambing. Ito ang lungga ng lobo. Kailangan natin maging maingat, nak. Nakaisip ng isang magandang plano ang mag-ina upang mailigtas ang mga munting kambing. Tumayo sila sa bungad ng kuweba at gumawa ng malaking anino ng oso gamit ang mga kamay nila. Sa loob, kakainin na sana ng lobo ang mga kambing nang makita niya ang anino na hugis oso. Ha? Ano yan? Oso ba yan? Ako ay isang higanteng oso na gutom na gutom. Siguradong may lobo dito na bubusog sa tiyan ko. Natakot ang lobo na kainin siya ng oso, kaya agad siyang tumakbo palabas ng kanyang lungga. Naku, tulungan niyo ako. Oso, may oso. Kakainan ako ng oso. Huwag po. Tulong. Nang makita ang lobo na kumaripas ng takbo, masayang lumabas ang mga kambing at niyakap ang kanilang ina. Natakot yung lobo. Umalis na ang lobo. At mula noon, ang inang kambing at ang kanyang 7 anak ay namuhay ng mapayapa, malayo sa lobo, doon sa kanilang kubo sa kagubatan. Sa kailaliman ng asul na dagat, naghahanap ng makakain ang mapanganib na tropa ng mga pating. Kinatatakutan sila na sa tuwing ibinubuka nila ang kanilang bunganga, nag-aalisan ng mga isda. Ngunit minalas ang dilaw na isda na nagtatago sa loob ng isang malaking kabibi. Tingnan nyo, nakahanap tayo ng makakain. Yay! Kainin na natin. Kakainin na sana ng mga pating ang dilaw na isda nang makita nila ang isang mas malaking isda sa itaas. Teka, tignan nyo. Mas malaking isda, oh. Yun ang kainin natin. Hehe, oo nga. Ngunit huli na nang mapagtanto nila na ang malaking isda na gusto nilang kainin ay isa palang laruang isda sa dulo ng kawit ng mangingisda. Aray! Ngipin ko. Nasaktan ang ngipin ko. Ang ilong ko. Sumakit ang ilong ko. Habang abala sila sa laruang isda, nakatakas ang dilaw na isda at maswerteng hindi siya nakain ng mga pating. Dahil sa inyo nawala ang tanghalian natin.
Hindi lamang pating ang makikita sa magandang dagat. Ito ay malawak at puno ng makukulay at masasayang pamilya ng isda. Uwi na! Pasok na kayo sa loob! Pero nanay, Kailangan kong manguha ng makakain natin. Doon lang kayo sa loob ng bahay habang wala ako, ha? Nanay, sama kami sa'yo. Sige na, sige na. Hindi pwede. Delikado pa sa inyo. Madaming pating sa pupuntahan ko. Sige na, pasok na sa loob. At huwag makikipag-usap sa estranghero, ha? At pumasok na sila sa kanilang bahay na isang lumubog na barko. Sakto namang nakita sila ng mga pating na gusto nilang hulihin ang inang isda doon mismo. Siguradong masarap ang nanay nila. At ngayon, hindi na to laruan. Biglang pinigilan ng malaking pating ang mga katropa niyang gustong umatake. Teka, sa halip na isang isda, bakit hindi natin kainin ang 3 isda na nagtatago sa lumubog na barkong yon, ha? Napakatalino mo, boss. Sige, sige. Yung 3 na lang. Ops, teka lang. Hindi tayo aatake agad-agad. Dahil sa laki ng mga katawan natin, hindi tayo kakasya sa maliit nilang bahay. Matatakasan nila tayo. Kailangan natin ng plano. Anong klaseng plano, boss? Umuwi na kayo. Hintayin niyo ako dun. Ipaubaya niyo sa akin ang plano. Nagpunta ang malaking pating sa gitna ng mga pulang korales at kinulayan ng sarili ng pula na parang miyembro siya ng pamilya ng pulang isda. Kinuha niya ang nakitang kahel na lumot at inihagis ito sa kanyang likod upang takpan ang kanyang matulis na palikpik. Tapos ay bumili siya ng lumot na biskwit na paborito ng mga pulang isda. Hahaha, walang isda makakatanggi sa mga biskwit na to. Lumangoy ang pating patungo sa bahay ng mga pulang isda at kumatok gamit ang kanyang ilong. sino yan? Lolang pulang isda na nagbebenta ng biskwit. Gusto nyo pa ng biskwit, mga apo? Yay! Biskwit! Dahil bata pa sila, tuwang-tuwa sila nang marinig ang tungkol sa biskwit, kaya gusto nilang kumuha nito. Teka mga kapatid, sinabihan tayo ni nanay na huwag makipag-usap sa estranghero. Ang isa sa magkakapatid ay sumilip sa labas sa maliit na butas. Pero hindi siya estranghero. Pulang isda rin siya tulad natin. Kaya lumabas ang magkakapatid na isda. Lika, sama kayo sa akin. Marami pang biskwit sa bahay ko. Sinundan ng mga pulang isda ang pating. Habang nag-iisip ang tusong pating kung paano kakainin ng mga ito, may bumagsak na kawit at sumabit dito ang lumot na nagtatago sa kanyang palikpik. At napagtanto ng mga pulang isda na siya ay isang pating. Pating siya! Takbo! Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa sa mga korales at ang isa sa ilalim ng bato. Ngunit natagpuan ng pating ang bawat isa at nahuli silang 3. Pagpipiestahan namin kayo ng mga tropa ko. Ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas mula sa pating at mabilis na lumangoy pauwi ng bahay. Samantala, labis na nag-alala ang inang isda nang hindi niya nakita ang mga anak sa bahay. Naku, nasaan na kayo mga anak ko? Aalis na sana ang inang isda para hanapin ang mga anak nang makita niya ang isang anak na humahangos pauwi. Nanay, kinuha ng pating ang mga kapatid ko. Alam ko kung nasaan sila. Maililigtas natin sila. Nagpa siyang humingi ng tulong ang inang isda sa higanteng balyena na si Willie. At lumangoy silang 3 patungo sa kinaroroonan ng tropa ng mga pating. Nang
Kumakain pa lang ang mga pating. Nagulat sila nang makitang dadalawa lang ang isda nila. Pero dadalawa lang yung pulang isda, boss. Ha? Ano? Di kaya natakasan ka ng isa, boss? Oo, ako ang tumakas. Ano? Noon nila nakita ang malaking balyena na si Willie at takot na takot sila. Sa ganitong paraan na iligtas ang dalawang maliit na pulang isda. Agad nang umanga si Willie at sinubo ang tatlong pating. Lagot na! Tulong! Saklolo! Natatakot ako! Manguhuli pa ba kayo ng mga batang isda? Hindi na po! Pangako! Ayaw na po! Kung gayon, makakauwi na ba sila ng ligtas? Opo, tama po. Sige po! Makakauwi na po sila. Palabasin mo na po kami dito. Kaya ligtas na nakauwi ang pamilya ng pulang isda. At mula noon, naunawaan ng tatlong maliliit na pulang isda kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanilang ina at manatiling ligtas sa kanilang tahanan sa dagat.